Hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At ngayon, sa hapon na ito, ang bisita natin ay hindi pa naman senior. Kaya wala pa tayong age reveal. Walang iba kung hindi si Doc Enat or si Dr. Rowena Evangelista. Mag-hello ka naman sa ating lolos and lolas. Hello po, good afternoon. Ayan, sasabayan niyo po kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let's praise the Lord. At syempre, hayaan niyo namang batiin ko muna kayo ng isang mapagpalang bagong taon. So nakita natin ang dami nating ganap, ang dami nating activities at hinuhulaan ko ang tataas ng blood sugar ng mga lolos and lolas natin dahil pagkatapos ng holidays ay ngayon pa lamang talaga nakapagpapahinga. Pero nung mga nakaraang Lunes, pinaalalahanan tayo kung paano tayo maging physically fit, no? Doon sa ating mga exercises na very simple. Pero ngayon, hayaan niyo naman na i-guide ko kayo sa ating panalangin sa bagong taon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, you make all things new. You bring hope alive in our hearts and cause our spirits to be renewed. Thank you for this new year, for all the potential it holds. Come and kindle in us a mighty flame so that in our time, many will see the wonders of God and live forever to praise your glorious name. Amen. Let us praise the Lord. So ngayon, ang bubuin nating serye ay medyo kakaiba. Love Beyond Borders. Alam ko yung mga ilan sa inyo nanonood ng K-drama, napapanood nyo yung Doctors Beyond Borders ba yan? Ano yung tama? Without Borders. Doctors Without Borders. Kahawig lang yon. Pero ang serye natin is Love Beyond Borders. Nilalagpasan natin. Wala mga boundaries pagdating sa pagmamahal. So ngayon, una kong tanong kay Doc Enat. No? Mas kilala ko siya as Doc Enat kaysa dun sa formal name ni Doc eh. Doc Enat, ano ba nangyari? Paano ka naging doktor? Ito ba'y pinangarap mo? Ang naaalala ko kasi po, mula nung elementary, parang may nakita ata ako isang doktor na nag-help sa may sakit. Parang doon na naka-focus yung mind ko na gusto ko maging doktor one day. So, while nag-aaral, yun ang focus ko to be a doctor one day. Akala nga nila nung high school, kasi nag-teacher ako, yung teacher, anong tawag doon? Teacher algebra. So, akala nila mag-engineer ako eh. Pero nag-iba yung lihis. Kasi parang ang linya mo, mathematics yes, talaga. So, yun nga, talagang ang focus ko noon is gusto ko maging doktor. Kasi maraming pwede siyang pasukin. Kasi napakatalino niya eh, no? Parang mabilis talaga sa kanya yung mga bagay na yan. Kaya naging maganda yung katanungan na sa dami nun choices, parang andain mo linya na pwedeng pasukin, pero biglang doktor talaga, no? Yung naging ending. Pero humanitarian na talaga. So wala ka bang mga fears? Wala kayong mga, ayoko niyan. Kasi ngayon, ang pinasok mo talaga, surgeon. Siya po ay isang orthopedic surgeon. Hindi lang talaga orthopedic, surgeon talaga. So kung gusto niyo magpa-opera, humanda kayo. Pero syempre, ng mga bagay na wag nang pinapangarap pa. So wala kang issues noon. Ang gusto mo talaga, orthopedic talaga ang iyong section na gusto. Actually kasi nung while nag-aaral, nagme-medicine ako noon, ang gusto ko is maging cardiologist. Kaso yung isang friend ko sa isang inuman, sabi niya, anong gusto mo, Enat? Sabi ko, cardio. Hindi naman sila gumagaling, Enat. Sabi niya kasi, iniiba-iba mo lang yung gamot. Yung lifestyle still the same. So parang hindi maganda. So nag-isip ako, so ano kaya ang susunod pwede kong gawin? Then, siyempre, habang nag-duty ka sa hospital, nakikita mo yung nangyayari sa mga pasyente. So, surgery, pag masakit ang tiyan, inoperahan mo, kunwari, appendicitis, the next day, masaya na siya kasi wala nang masakit. So, happy siya, para happy siya. Initially pa nga gusto ko neurosurgery. Kaya lang, naisip ko din, nung nag-a-assist ako, 90% ng patient mo after surgery, tulog. So parang matagal yung recovery bago sila maging masaya, parang ganyan. Pati yung mga relative.
So sabi ko, surgery siguro. Nag-training ako ng general surgery sa Capitol. So habang nagtutraining, nagustuhan ko yung ortho. So after ko ng general surgery, nag-orthopedic surgery pa ako. So surgery talaga, wala kang katakot-takot sa no, sa mga sugat, sa mga dugo, no? Wala. Yung mga pag-suture, walang anuman sa iyo Wala yan. So talagang nag-specify specialization mo na talaga yung orthopedic. Tapos siya na, nag-ortho, yes. Ortho na talaga. So, sa iyong karanasan naman, kumusta naman ang relationship sa mga lolos and lolas, titos and titas? Sila ba ang mga permanent patients mo? Parang ang clientele mo talaga yung mga yan? Sa clinic, yes. Kasi masakit ang tuhod, masakit ang likod, lalo na pag si lolo o si lola nagsipag. Yung madumi daw, hindi napigilan, so magwawalis. After a few days, masakit na yung tuhod o masakit yung likod. So sila talaga yung madalas kong nakikita sa clinic. Nako, edi ang saya-saya nila pag ikaw ang kausap nila. Kasi alam mo ninyo, si Doc Ena, chill-chill lang talaga siya, no? Mabiro. At gustong-gusto yan ng mga lolos and lolas natin, di ba? Kasi laging pagpupuntahan kanila, laging sad story sila eh. Di ba? Kasi they are in pain. Yes. So, pagka nakita ka na nila, merong hope na agad sila na nakikita sa'yo. So, kadalasan ba yung reklamo ng ating mga lolos and lolas ay legit? Or some of them are phantom? Kasi parang psychological, parang No, ganon. puro sila totoo kasi nga yung masipag, siguro nung when they were young, malinis sa bahay. Tapos pag ngayon, siyempre may age na, hindi nila matiis na madumi yung bahay. Tama. So, padating yung kasama yung anak, sabi, antigas po kasi ng ulo, hindi mapigilan. Tama. So, sasabihin ko kasi, nanay kasi, gagawin mo, pumikit ka para hindi mo makita yung madumi, hindi ka maglilinis. So, dapat pala eye surgeon ka din, no? Kasi isusuture na lang yung mga mata. Tama naman kasi, yun ang pinaka-culprit di ba? Bakit siya Yes. napilitan maglinis? Kasi nakikita ng mata niya yung mga eyesore. Oo, Ika nga. siyempre, when she was younger, kaya na lahat malinis, di ba? Siyempre, yung mga bata ngayon, trabaho siguro and busy, hindi nila magawa yung, tsaka yung standard na kasi ni Lola mataas. Tama. Di ba? So sabi ko, pumikit ka kasi, tsaka ang advice ko, yung nagagawa mo 10 years ago, hindi mo na siya magawa ngayon. Sabi ko, huwag ka ma-depress kasi it's part of life. Lahat tayo dadating dyan. So, lolos and lolas, doktor ang nagsasalita sa inyo ngayon, no? Part of life, aging, no? Nandyan tayo sa puntong yan na akala mo lang, kaya mo pa, pero hindi na. So, Doc Enot, ang nangyayari sa ganyan, no? Napakasimpleng bagay. House chore lang yan. Pero ang hindi nare-realize ng ating mga viewers and followers, yung age, rumurupok din o humihina din yung katawan talaga natin. So, feeling mo lang, kaya mo. So, kahit ma-accomplish mo, yung after effect, yung consequence, tama po ba? Yes, kasi as we age, meron tinatawag na yung osteoporosis, di ba? Osteoporosis is yung malambot yung buto, parang yung nagiging hollow. Hindi lang buto ang naapektuhan ng osteoporosis, pati yung muscle. Kaya may muscle wasting. Nako, oo, ayan na, nagsisimula na si Doc Edat talaga, nag-lecture na po siya. So, naman. Doc Edat, anong sabi mo about the muscle? Pati yung muscle parang nagiging mas weak siya, di ba? Kaya hindi mo na kayang buhatin, yung kaya mong buhatin before. Tapos pa dulas ka lang, na-fracture agad. This is because of osteoporosis. So, naku, ano nila yan? Sakit sa tenga nila yan, osteoporosis na Opo, yan. magkaiba po yun sa osteoarthritis. Minsan Napapagkabaliktad. So, dun muna tayo sa osteoporosis. So, ibig ba sabihin nito, ito ay consequence ng maraming taon na sila ay lacking in calcium o talaga lang dumadating yan sa punto natin? Dumadating po yun doon. Pero kung meron ka rin mga calcium stores from before, medyo kahit pa paano matibay-tibay ng konti yung buto mo. Oh. So medyo late pala kung ngayon lang nag-iinom ng gamot, no? Ay, ng calcium. Kasi sabi nga nila, yung bone bank mo, it close pag mga 20s, 25, di ba? Kaya pag bata, sinasabi maggatas ka kasi it's open pa siya. So natatawa ako kasi di ba ngayon kahit ilang galon na ipainom sa kanila, di ba? Parang too late na di ba? Opo, meron kasi ibang gamot for osteoporosis, hindi lang yung milk.
Kaya lang, medyo expensive kasi yung mga gamot na yan. Ayan, ako. Kumusta naman dahil dun sa muscle, pag tumatanda po, parang automatic nangangayayat. Kaya may muscle wasting, di ba? Kaya ka lumiliit. Ayun, Oo. so pag liit na yon, parang nawawala na yung mga laman-laman, Oo, di kasama ba? po yun sa osteoporosis. Ayun, tapos yung ang natitira na lang yung buto-buto, di ba? Yes. Kaya wag kayong wag din silang harsh kasi, di ba, among themselves. Di ba, pag nagkita-kita sa reunion, sasabihin, nangangayayat ka, butot balat ka na lang. Di ba, wag ganun kasi Oo. part yun of aging, Doc, di ba? Yes, kung talagang yun lang ang cause, kung wala talaga ibang cause na bakit biglang pumayat, kasama yun. Ayan. So, meron bang mga dapat na diagnosis, mga diagnostic test para malaman nila kung may osteoporosis sila? Oo, yung bone densitometer na ginagawa na isang laboratory, parang x-ray, bibigyan ng dye, tapos tinitingnan yung parang yung mga ng buto, kung gaano kapal yung cortex para malaman kung osteoporotic o hindi. Pero yung iba, kasi medyo expensive yun, pag menopause na kasi, mas mataas ang chance na osteopenic, osteoporotic na yun. So kahit pa paano, pwede ka na mag-start ng gamot. Kahit wala ka pa nag-start for diagnostic exam. Vitamin D level, magnesium, potassium, pwede din isama. So, parang ang understanding ko sa'yo, if you reach the age of menopause, magi-start na mag-consult sa doctor about sa Yes, bones. even before ka mag-menopause, you can start na yung mga gamot like vitamin D, pwede na umpisahan yun. Sabi ngayon ng lolos and lolas, ba't ngayon mo lang ginas si Doc Ena? Matagal na akong menopause. Pero di ba sabi natin, ang ating programang 20% ay hindi lang pang seniors, kahit hindi pa rin senior. Yes. So lolos and lolas, ay maganda to, gabayan nyo rin yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, para prevention, di ba, is better than cure. At sabi nyo nga, pag kayo yung may mga masasakit na, di ba, talagang in pain, masakit na masakit, kasi ito ay buto. Buto and muscle, yes. Ayan. So, paano naman, Doc, para magpa-konsulta sa inyo, wag nang intayin na may masakit? Pwede, yes mo. Kasama na pag nagpa-check up ng high blood, diabetes, kasama na yun sa... Kasi madalas yun, namomonitor nila yun yung mga high blood, yung blood sugar. Pero pagdating sa buto, Doc, sa Pilipinas, conscious ba ang Pinoy, ang aging community ng Pilipino? Kasama na. Alam ko kasi nakikita ko yung mga ibang doctors na rin, sinasama na yung mga test na vitamin D, level of calcium, para at least mag-start na ng gamot. Ayun. So nag-i-improve din through the Opo. years. Opo. So hindi na lang isang area ng medicine kundi nagko-collab. So may collaboration din po kahit ang mga doctors. So babasahin ko lang kasi meron daw po, Doc, top 3 bone risks for the elderly in the Philippines. At ikaw na agad ang nag-giveaway, yung top 1 ay yung osteoporosis. Ang pangalawa daw ay hip fractures and calcium deficiency. Can you comment po? Yes, so mataas ang osteoporosis na sa mga aging community. And because of osteoporosis, pag nadulas o matapilok ang matatanda, nagkaka-fracture. Most common yung hip. Yung hip kasi pagbagsak yung puwet. Kasi it's because of osteoporosis. Ayun. So magkarugtong pala yan. Halos, yes. It's because of osteoporosis. Tapos yung iba, pag nadulas naman, siyempre pag natukod na rin kamay, fracture din sa distal radius, yung mga wrist fracture. So, dapat talaga prevention. Kumbaga parang, ang pinaka-sinasabi ko sa mga elderly patients, yung last step sa hagdan, yun ang iilawan. Kasi minsan, akala nila dulo na, Hindi pa pala. hindi pa pala doon sila nahuhulog. So, dapat yun ang iniilawan para makita. So parang yun na may signal talaga. May signal, Ito na, meron pa last isa. step mo na. Meron Kasi pang may isa. ilaw. Kung ano yung may ilaw, yun ang huling hakbang mo. Kasi Tama madalas kasi akala nila last na eh. Siyempre, malabo na yung mata and Tama. everything. So, yung last step. Tsaka pag yun nga, ang sinasabi nila, pag nagising sa madaling araw, huwag kagad tatayo. Uupo kasi nga, muna. naiihi, So, namamadali. so, upo lang muna, 1 to 2 seconds, tsaka tatayo. Kasi doon sila nadudulas, yun. So nalulus yung balance. Kasi yung balance mo wala. Ayun. Tapos, pangkaraniwan yan, pag magkakausap yung senior citizens, ang pinag-uusapan yung hip replacement nung isa, mga ganon. So, ito, hanggang anong age pwedeng
pwedeng i-entertain sa isip na yung hip replacement, Dok? Ano Case yun? to case ba yan? Because of fracture or because of arthritis? O pagpalagay natin, both. Kasi di ba, kunyari, conference ng pamilya eh. May Yes. naririnig tayo na, sabi ng anak ko, wag na daw kasi matanda na ako. Mga Kung ganon. kung na-fracture kasi, kunwari, syempre, ayaw mo na pag nililinis mo yung may fracture, in pain. So kami, ina-advise ng early surgery. The oldest na naoperahan ko with fracture is 105. Wow, let us praise the Lord. 105 talaga, ha? Ang purpose mo naman, hindi para palakarin si Lola, kundi maisakay mo siya sa wheelchair without pain, mapalitan mo siya ng diaper na walang pain. Tama, Kasi kung hindi mo siya operahan, siyempre every time na i-move mo siya, lilinisin mo, umaaray. So magbibigay ka ng pain reliever. Pag nagbigay ka ng pain reliever, mag-u-ulcer siya. 'Di ba? So magbi-bleed. O kaya ayaw niyang tumayo kasi masakit, so magno-pneumonia siya. So lahat ng complications nandun. So doon magmumula dahil Yes. nandun sa pain na yon. Yes. So gusto mo quality of life, walang pain. Tama. Oh, so kaya lang pag sinabi ng doktor, kasi before we can perform surgery, may clearance kung yung mga doktor ng heart. Yes. So, Kung kaya kung naman, kaya pa no? o kung kaya talaga. Tapos kung high risk, isasabihin sa relative na high risk, pero syempre we have all the precautions para ma-prevent. So nakakatuwa naman. So masasaya ang mga viewers natin kasi pwede palang ilaban, di ba? Kasi it's more of the quality of life. Tsaka ma-eradicate yung hirap, yung pain. Kasi talaga na, immobile ka na nga, hindi ka pa mahuhugasan, di ba? Oo, kasi mainit din ulo nun. Tama. Yeah, meron ko isang patient siguro mga 2 months ago, more than a month na yung hip fracture na kasi ayaw na nga ng mga anak na paoperahan. Tapos lahat sila nandun, sabi niya, kayo, sabi ko, nasa sa inyo. Kaya lang, Dok, hindi namin matiis sa gabi pag umaray, parang wala kami lahat magagawa. Ayan, totoo. Yun. Sabi ko, ako kasi, hindi naman ako magde-decide for you. Ikaw yung magde-decide. I will just suggest na ito kasi ang mas maganda. Pero at least, Doc Enat, itong sinasabi mo is very enlightening. You're giving us hope na pwede pala no? Pwede naman, so wag ikatakot. Anyway, may clearance naman yan sa iba pang doctors, no? High Pero risk. at least, natsatsaga nyo pala, may solution pala. So, pwede namang mabuhay na walang pain. Di ba? At Quality least- of life kasi. Oo, tama. At kumusta naman yung pasyente mong 105? Yun, at least na naka-wheelchair siya noon, tapos nalilinisan siya without pain. So, ngayon, nagkikita pa ba kayo? 105, mga more than 20 years ago. At least masaya siya bago man lang siya umalis sa mundo, di ba? I mean, realistically speaking, if that was 20 years ago, di 125, malaki-laki na pension yan, di ba? Pero at least knowing, di ba, fully well na nabigyan mo siya ng maayos pa. Kung kunyari, kung tumagal pa siya ng 3 years, aba malaking bagay na in that 3 years, hindi siya in pain. Yes, Oh. oo. At naging mas maayos siya, disente yung pamumuhay niya. Tsaka Kasi, syempre yung mukha nun mas masaya dahil walang pain, di totoo, ba? totoo. Kaya totoong mas nakapagpapahaba yun ng buhay, no? Pagka doktor nyo si Doc Enat, hahaba talaga buhay ninyo. Kasi talaga nakahanapan niya ng kaliwanagan, no? Ang ating mga buhay. Kasi pagka buto na ang pinag-usapan, masakit talaga yun eh. Kaya nagiinit ang mga ulo. Di ba? Kaya pati Tsaka mga... mahal kasi baka. At pati mga caregiver, kawawang-kawawa talaga. Kasi diba, ayaw magpahawak yan. Diba? Kahit hindi naman yun yung sakit, pero damay-damay na eh, diba? Connected talaga ang lahat. So, pagdating naman yan, hip replacement, yung maraming issues sa kanya yung tuhod. So, ano ba yun? May pinapalitan sa tuhod dahil yun pag nagkikiskisan daw. Kasi di ba pag kumain ka ng bulalo, yung dulo nun, di ba makintab? So yung parang naka-cartilage yan. So dahil everyday ginagawa ng extension, flexion ng tuhod, nakakaskas yung cartilage. So, nawawala yung synovial fluid sa loob. So yung pag ganyan na nagkikiskisan, pwedeng knee replacement yung best solution. Pero kung wala yan, merong mga exercise or physical therapy para ma-strengthen yung thigh muscles, pwede din mawala yung pain. Pwede din injection ng mga bago ngayon, yung mga hyaluronic acid. And yung Effective ba yan, Doc?
Pwede, nililihan mo na lubricant kasi sa loob Lubricant siya. Kasi natuyo na eh. Oo. No? Kaya lang, siyempre magkikis-kisan hindi siya na. lifetime kasi na-absorb din siya ng body. Oo. So mga 6 to 9 months, pwede mong bigyan ulit. So parang first aid lang kung ayaw pang pa-opera kasi. Pwede naman, opo. Tapos pwede din yung tinatawag na platelet-rich plasma, yung galing sa'yo na blood. Tapos isi-centrifuge, tapos yung liquid nun, yun yung ini-inject sa tuhod. Oh, so galing sa'yo talaga. So yun din, pwede din yun. So yun yung pinatawag na PRP. Yun. Ang dami palang alternatives. Opo, pwede So, din. tsinatsaga mo yan, Doc, ina-explain mo sa kanila ano yung mga Ina-explain. options nila. Para na tayo nagsha-shopping, no? Parang mag-add to cart, no? Oo. So, ganun na pala ngayon. So, yun yung kagandahan, no? Na nadidevelop talaga ang medicine. So, para mas gumaang yung buhay ng mga elderly natin, ating mga seniors, no? So, meron kasi mga nakakatawa na nagpapa-therapy sila, pero hindi na nagte-therapy, natutulog na lang sa tabi nila yung mga therapist nila. Kasi yung mindset, Doc, ano ba reminder natin sa lolos and lolas natin regarding that mindset? Siguro dapat yung alam nila may pain, pwedeng gawa ng paraan na mawala yung pain nila. Kaya lang kasi mahirap din sabihin, Dok, kailangan ko ba mag-lose ng weight? Parang mahirap sabihin yun. Pero laging yun na issue, no? Sino nagsasabi ko? Hindi ako nagsabi niyan. Baka sabihin nyo naman, napaka-sexy ko naman para magsabi. Correct. Kailangan mag-lose ka ng weight. Kaya lang kasi dapat din, meron tayong mga physical activity. Nakakatulong kasi yon na naglalakad-lakad kahit papano, kahit short distances lang, pero you do it frequently, at least may physical activity ka. Yun ang okay sa mga elderly natin. So, galaw-galaw. Galaw-galaw. Pero wag naman yung extreme. Kasi Oo. di ba uso sa mga 20% natin yung Zumba-Zumba. Pwede din Nakikigulo naman. sila sa mga Zumba Pag talaga. napagod, naupo na. So, wag nyong masyadong ini-stretch yung sarili ninyo. Wag masyadong i-push. Push, oo, Ang yes. sabi lang ni Doc, galaw-galaw. No? Hindi sinabing yung Extreme. extreme, di ba? Baka akala nila mga bagets pa kasi talaga sila, di ba? So, yan ay na-discuss natin yung mga buto-buto sa hips, sa tuhod. Ano pa ba ang gusto nating ma-remind sa kanila? Ano pa ba? Yung wrist, yung pag Ay, oo nahulog. nga. Tama, kasi pag tama. nahulog, syempre yun ang unang pang sasangga nila. So, fracture din yun. So, Doc, sa karanasan mo, talagang ito idikutan ng buhay mo, no? Ang surgery. No? Talagang, ang lakas ng loob mo at bigay ka ng lakas ng loob doon sa pasyente. Kasi, ang normal na pasyente po, takot sa surgery. Parang hanggat pwede, mananalangin yun sa Panginoon. Lord, wag ako maoperahan. Lord, gamot na lang. Paano ganun, Doc? Pag kinukulit ka, Doc, Pag gamot na ayaw lang, naman, gamot. magta-trial naman kami ng mga gamot lang. Pero sasabihin mo na, syempre, hindi siya sigurado na makakagaling sa kanya. Pero we can try. Sasabi ko, minsan sila din naman na nagsasabi sa akin na nagsawa na sila. Ayun, kasi sila na rin yung sumuko, Sila kumbaga. na rin, oo, yes. So kanina nagsimula tayo sa osteoporosis, tapos ni-remind mo ang lolos and lolas na iba yung osteoarthritis. Ano po ba yan? Mas worse kaysa dun sa osteoporosis? Or it's really a different disease? Pareho sila. Magkaiba po yun. Yung osteoporosis is weakening ng muscle and bones. Osteoarthritis is yung mga joints mo, yung nagkikiskisan, mahirap igalaw, minsan may deformity sa mga fingers. Part ng degenerative yun, or it's really part of aging. Marami po kasi klase ng arthritis. Meron yung pagmataas yung uric acid mo, yun yung gouty arthritis na preventable din pag hindi dapat mataas ang uric acid mo. So iba yun. Kaya lang talagang it's really part ng tumatanda yung arthritis. Kahit ayaw natin sabihin, kaya lang part talaga yon of aging. Yes. So, Doc, paano yun? Sinisisi nila lagi itong mga lolos and lolas? Sinisisi lagi yung munggo, yung mga mongo sprouts, yung mga kinakain. Talaga bang, yun ba talaga ang cause of trouble? Hindi, pag gouty arthritis, yun ang cause, yung matataas na uric acid like monggo, yung mga beef, yung maliliit na isda kasi mataas ang uric acid. Yun. So yung tilapia mataas din sa uric acid kung may gouty arthritis. Pero kung degenerative, it's part of aging,
siguro dapat mas lighter ka, hindi ka mabigat. Kaya lang, syempre, hindi ka makakagalaw kung masakit ang tuhod mo. So, galaw-galaw lang yon. It's part of aging. Pag niloloko ko yung mga seniors, I go, kahit anong ilagay-ilagay sa botox, mukha kang bata, pero malabong mata mo kasi may katarata ka, tsaka may arthritis ka sa tuhod. Hindi kasi Hindi na mafe-fake. Hindi mafe-fake, no? Kasi pag dumating na yung part na yun, ay bukong-buko ka na. So, Doc Edna, part din ng buhay mo yung pilgrimage, di ba? So, you're a traveler at nagkasama tayo sa isang pilgrimage. Yan bang pilgrimage na yan ay highly recommended dito sa matatanda natin. Ang isa kasi sa qualms nila yung matanda na ako, hindi ko na kaya yan, wag niyo na ako isali sa ganyan. Pero in your experience, will it be helpful to them as well? Yes, oo, kasi you can see yung mga lugar na pinupuntahan natin. Kung kaya, it's all in the mind actually eh. It's all in the mind. Pag sinabi mo hindi mo kaya, talagang hindi mo makakaya. Umpisa pa lang, hindi mo na talaga kaya, Yes, di ba? Yes. Pero kung if in your mind, kakayanin mo, kakayanin. Di ba? Kasi sayang, Doc, yung mga opportunities kasi they have the money, they have the time, di ba? Ang wala lang yung lakas ng loob kasi yung fear nila na ang layo, may lalakarin, mga Kaya ganon. yung mga parents ng kaklase ko, bago sila magganyan, nagpapa-injection sa tuhod. Oh, sigurado na sila. Sabi niya, para magkaroon ng lubricant yung tuhod. Sabi niya, sabi ko, bakit? Lalabas kami ni Mami, maglalakad. So, kailangan meron kaming Oh, so pwede lubricant. pala yun. Pwede Kumbaga po. may vitamins yung mga buto-buto nila, di ba? Yung So tuhod nakapondo na. So lolos and lolas, oh, ayan na, coming from a doctor herself at isa ring pilgrim. So avail nyo, no, para maganda yung pananaw ba, mas lumawak, mas maganda yung mindset natin, at saka yung looking forward ka to something new, to something better in your life. So, Doc, meron pa bang mga do's and don'ts na gusto mong i-remind sa lolos and lolas natin? Oo, wag niyo wag niyo kalilimutan, hindi na natin kayang gawin ang nagawa natin 10 years ago, pero pwede pa rin naman, kaya lang hindi na kagaya ng dati yung ano siguro kung gaano ka sipag ka dati, gaano katagal ka naglilinis, pwede na yung hindi kagaya ng 100% mo before. Pero pwede pa rin man malinis yun. Kaya lang mataas lang ang standards nila. So, Doc Enat, parang ang sinasabi mo dito, mabuhay sa realidad. No? Yes. Parang acceptance of reality. Yes. At wag na masyado mataas ang standard. No? Kasi minsan kahit yung mga kasambahay ba, nahihirapan din abutin yung yes. standard. Totoo to ha. So, wag na rin natin silang dagdagan ng added pressure ha. So, sabi niya kanina, pikit-pikit ang mata. So, magiging masaya tayo lahat. Di ba? Pagka gano'n, Yes. no? Masaya yung atmosphere natin, gagaang po ang lahat, pati ang ating pakiramdam. So, Doc Enat, hindi dito natatapos ang ating kwentuhan at I'm sure ang daming na benefit ng lolos and lolas natin. Kasi itinaon natin ngayon na katatapos lang ng bagong taon. Kasi talagang banat na banat ang mga buto niya, nag-attend ng parties, di ba? And nung mga nakaraang Lunes, ang pinag-usapan kung paano maggalaw-galaw, exercise ng light na light lang naman. Pero at least ngayon dito sa medical perspective talaga, napaalalahanan tayo na it's part of our aging process. May mga bagay na hindi mo na talaga makokontrol at mapipigilan. Pero kay Doc Enat, laging may solusyon. O, di ba? Grabe. So ngayon, anyayahan ko ang lahat ng lolos and lolas na imbitahan uli natin si Doc Enat kasi marami pa siyang kwento sa atin. She will bring us along kung saan yung mga areas na napuntahan na niya sa kanyang pagmimisyon. But for now, let us pray to the Blessed Mother. I found this prayer most beneficial para dun sa mga tao who are growing old and are afraid. Meron palang may prayer pala para kay Mama Mary yung wag matutumba. Yung ganon. So, share natin sa kanila. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Take my hand, O Blessed Mother. Hold me firmly, lest I fall. I grow nervous while walking, and humbly on thee I call. Guide me over every crossing. Watch me when I'm on the stairs. Let me know that you're beside me. Listen to my fervent prayers. Bring me to my destination with you safely every day. Please help me with each undertaking as the hours pass away. And when evening falls upon me, I do not fear to be alone. Once again, O Blessed Mother, take my hand and lead me home.
Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Dr. Rowena, Enat Evangelista, and hope to see you again next Monday. Bye-bye. See you again next Monday.